Good evening mga tropa. Ito na ang ating night 1 ng Albay Loop. Ngayon magpapagas muna tayo dito malapit sa amin sa Petron para ma-check natin kung ilan ang total gas consumption natin, ilang litro ang inabot sa ating Albay Loop na tinatansya ko ay kakayanin naman natin makabalik ng linggo. Ngayon ay araw ng Thursday ng gabi. Papultang muna tayo. Baka dami talagang tao dito sa Petron Don Antonio Holy Spirit. Travel light lang tayo. Top box 56 liters lang meron tayo. Necessities lang, damit, mga vlogging accessories natin, items, saka camping chair, power bank, extra jacket, kapote, tools, very minor. Travel light lang tayo. Camping chair lang din akong extra para pag may makuha akong magandang location, may umaga, muna tayo, tambay muna tayo saglit, papagas muna tayo. Swerte naman, nirestart lang daw yung computer, kaya pala ang haba ng pila. Lahat ng pump nakatenga. Aray ko naman. Di pa ako naghahapunan, pero nananghalian tayo kanina pagbangon natin ng alas 2 ng hapon, alas 3. Nananghalian tayo ng pastil, dalawang order ng chicken pastil. Tapos nagkape tayo. Tapos after nun, nag-ayos tayo ng motor, nag-ayos tayo ng gamit. Make sure natin na lubricated ang ating chain. Kompleto na ang mga kailangan niya, medyo matagal. Linis din tayo ng motor para namang malinis si Zoro bago tayo umalis. Check natin kung ano yung sure niya pagbalik. Solo ride lang tayo para mas mabilis yung biyahe, wala tayong masyadong asikasuhin. Yun, mukhang gumagana na yung pump. Good morning mga tropa. Para sa episode natin na to, magna-North Loop tayo. Time check tayo, 3:12 AM. Dito tayo sa South Luzon Expressway. First stop natin ay let's say before umakyat ng Atimonan, Quezon, and sana by then medyo maliwanag na, mga 5:30 o 6 AM or kahit mga 7 AM, walang problema. Mas maganda, mas maliwanag. Ang goal ko lang kaya tayo bumiyahe ng ganito kaaga ay para mas maunod tayo ng konti sa bugso ng mga biyahe pa uwi, dahil ngayon ay October 31 mga tropa. Maraming mo biyahe ngayon para uwi sa Undas, dahil bukas ay November 1 na. Ang itinerary natin ngayon ay gusto ko mag-end yung biyahe natin sa Buhi, Camarines Sur, which is ang probinsya ng aking father dear. Tapos mag-spend tayo ng one night doon, papahinga, and then the next day babiyahe naman tayo ng Matnog, Albay. Pupuntahan natin yung magical na 7-Eleven sa Albay, stop over tayo doon, tapos babiyahe tayo pa Matnog. Hindi tayo tatawid ng dagat, gusto lang talaga natin masilip ang ganda ng Albay. Dahil never pa ako nakapunta sa Albay, napakalayo pa niyan galing sa Buhi, Camarines Sur. Mga tropa, samahan nyo ako sa rides natin na to. Sana ma-enjoy nyo. Pero ngayon, dahil wala naman masyadong makita, madilim din naman, nasa expressway pa lang naman tayo, kapapasok pa lang natin. Siguro nasa papasok pa lang tayo ng sukat. Medyo malayo pa yung biyahe natin. If babakbakan natin, irerekta natin, ang estimated time ay 1:28 ng hapon. Pero siyempre hindi natin gagawin yun. Sana by 4 PM ay nasa Buhi ka
tayo kasi magpapahinga pa naman tayo, breakfast pa tayo sa Atimonan, Quezon. Di pa ako nag-aalmusal, hindi pa ako nagkakape. Okay, teleport ko kayo mga tropa pag medyo maliwanag na, at saka pag may magandang tanawin na kayo mapapansin sa dinadaanan natin. Okay, kapit lang kayo. Good morning ulit sa inyong lahat. Dito tayo sa Arco ng Quezon. Hi, 4:22 AM. Wala tayo ng litrato, medyo traffic. Picture lang saglit. Sorry mga tropa, hindi na tayo umabot sa Atimonan bago tayo kumain. Dito na tayo sa Lucena. Libat natin yung motor. Dito na ako mag-aalmusal. Magtitinapay lang tayo, tsaka kape. Yun lang para sa araw, sa almusal natin, para hindi rin tayo tukid. Tsaka traffic, grabe. Partida alas 4 pa lang ng umaga. Paka-traffic oh. Yun, good morning. Good morning pa rin mga tropa. At ang oras natin ay 6:16 AM. Medyo napahaba ang ating tambay kanina sa sa may McDonald's sa Lucena City. Parang isang oras din tayo dun, dahil masarap pang magtambay sa McDo. Okay naman yung kape, kailangan natin ng kape dahil madilim kanina. Tsaka nagpahupa na rin ako ng traffic sa may nung part yung sa Lucena, talagang nagda-traffic. Kaya in-enjoy na lang natin yung kape. At ngayon, dito na tayo, papasok na tayo ng bitukan ng manok o Atimonan, Quezon. Tawag din nila ay Old Zigzag Road. Yan, tama lang din yung estimate ko, kahit inabot tayo ng napasarap ng tambay sa McDo. Tama lang din at 6 AM tayo dumating dito. At least dito tatambay na tayo konti, kukuha ng litrato, tapos babatse na din. Ang estimate ko kasi nakaraan ay 7 AM dito or 6 AM dito, saka pa lang tayo kakain. Pero at least this time tapos na tayong kumain. Kaya mas maaga tayo makakabatse. Hindi ko alam na mas maaga ganito tayo kaagad makakarating. Medyo nakita nyo naman kanina pagpasok natin ng Atimonan ay ng bitukan ng manok. Ang daming riders. Siguro marami talaga nauwi ng probinsya sa ganito. Yung iba nauwi, yung iba nagra-rides talaga dahil ang ganda kasi ng Undas ngayon, weekend. Kumbaga ngayong Biyernes ay 31. Tapos Sabado, pauno. Kaya maraming walang pasok. Maraming makakapag-rides. Kuya, overtaking dito. Walang tayong litrato sa dali. Tapos na tayo kumuha ng litrato. Kaya akit na tayo sa bituko ng manok. Ito na yung pinaka-steep nila na na
Isa pa ako na kontento sa litrato dun sa baba. Kuha pa tayo dito. Nakalabas na tayo ng bituko ng manok. Approaching Gumaka na tayo. So enjoy na natin yung natitirang magandang kalsada. Kasi mamaya ramdam na natin yung lubak. Kaya enjoy na natin kung anong hataw ang kaya natin ngayon. Dahil mamaya wala na talaga. GG na. Mararamdaman na natin ang hagupit ng kalsada ng Bicol. Quezon Province hanggang Bicol yan. Cam Norte. Pero pagdating natin ng Cam Sur, medyo okay naman na yung kalsada. Buti na lang habang travel distance nitong suspension natin sa Versys, kaya medyo hindi niya iniinda ang mga lubak-lubak na dinadaanan natin. Tsaka naman bilis ako makapaglaro ng sa kalsada, makaangat ako kasi usually itong kanan na to, itong fast lane, nakaangat to. Tapos yung kanan, mga nakalubog yan kasi dahil itong kanan ang naka-asfalto, yung kanan hindi, itong kaliwa naka-asfalto, yung kanan hindi na. Naka dual sport naman tayo, kaya okay lang bumaba, umakyat, pati ang mga ganyan, makakasingit tayo yan, kaya natin yan. Maya kakain na rin tayo ulit. Hindi naman ako nagmamadali, kaya hindi naman tayo hataw lang ng hataw. Ine-enjoy ko rin talaga yung mga scenery kasi last year pa huling uwi ko dito na akong nag-drive ng sasakyan. Kasi early this year umuwi rin tayo ng Bicol. Nag-bus lang ako kasi mag-isa lang naman ako. Mas tipid. Tsaka makakatulog ka kasi galing akong shift nun. Tapos pag uwi ko nag-shift ulit ako. Kaya okay naman din mag-bus. Hindi mo pa iisipin itong lubak. Lamig, ang ganda ng klima. Sana lang hindi umulan. Laba ng hamog oh. Kitang kita lang yung ulap sa ibabaw lang natin. Papuntang Buhi, Camarines Sur, meron na lang tayong 261 kilometers. Sabi ni Google Maps 7 hours and 9 minutes. At ang arrival natin doon ay 2:05. Kahit sa dami nating stopover, kasi ang unang kagatman ng Google Maps kanina, ang unang estimated time na binigay niya pag-alis natin ay 1:50. Tapos ngayon 2:05 pa lang. Kasi medyo mabilis din naman ang pacing natin dahil mag-isa lang tayo. Hoy! Pag libre ang kalsada, overtake tayo. Tirik na yung araw at ang traffic na. Pero ang ganda naman ng dinadaanan natin. Coastal Road. Hindi ko lang sure kung Atimonan pa ba to o Gumaka na. Dito yung merong bituka na. Ayan, bituka ng manok. Dito yung merong estatwa ng sirena. Tatlong bata ako, hindi nagmintis yung tatay ko na ipaalala. Tuturo niya, nak yung sirena. Nostalgic. Kaya din maalala yung mga pagkabata mo pag bumabalik ka sa lugar na pinupuntahan nyo dati. Pero hindi na tayo magtatagal dito, hindi na tayo titigil dahil sa unahan puro lang naman yung mga kainan at hindi pa naman din tayo gutom. Hindi ko sure kung saan tayo banda kakain mamaya, pero right muna tayo, mamaya na tayo maghanap ng mga kainan. Dahil medyo traffic, marami tayong in-overtake ang truck. Pag tayo kumain, lahat ng in-overtake natin, overtake na ulit tayo mamaya. Tapos overtake na naman natin, diba? Mahirapan lang tayo. Kaya siguro rides na lang muna tayo. Baka mga after 1 or 2 hours kakainin tayo. Grabe, napakahaba ng coastal
kalsada, boss. Pero napakaganda rin naman. Ito naman, napakakalmado ng dagat. Pahingaan din kasi itong lugar na to ng mga truck. Kasi daming kainan dito, dikit-dikit. At di lang kainan makikita mo dito. Sa gabi, itong mga kainan nagbabago to, nagtatransform yung mga yan. Medyo mainit lang kasi yung paradahan para kumain dito. Hanap tayo ng medyo malilim. Yun, time check 8:58, almost 6 hours. Dito tayo sa gateway to Bicolandia. May mga kainan ba dito na ano, lutong pagkain, lutong ulam? Ayun, meron. Dito na rin tayo kakain. Tapos magpipicture, magpapahinga. Tabi man tayo saglit dito. Kami 6 hours. Sobrang traffic sa Gumaka hanggang Calawag dahil doon sa ginagawa nilang flyover. Alright, I'll be right back, group, team. Wait lang, kaya muna tayo. Yo! Time check 11:03. Malapit na tayo punta ng Naga City. Pero as usual, grabe pa rin ang lubak hanggang dito. Kita nyo naman kung gaano kalalim yun, oh. Yung mga baon-baon na yan, kahit gaano kaganda shock mo, sisirain talaga nyo ng mga gasket seal mo. Fork seal ng iyong motor. Tama yan, oh. Pero at least malapit-lapit na tayo. At saka hindi naman lahat ng lubak ay iniiwasan ito ni Zoro. Yung mga ganong kalalim lang. Pero syempre, kung sobrang bilis mo, tipong na 100 ang takbuhan mo, minsan di mo mapapansin yung kung gaano kalalim. Lalo na pag natatakpan sila ng anino ng mga puno. Ayan, yung mga ganyan. Usually kasi yung mga butas naka-aspalto eh. Ganyan, no? Mga naka-aspalto, kaya tumiter na sila sa anino. Kung konkreto yan, kahit sa anino mapapansin mo, pero may chance pa rin hindi naman. Kaya pag nandito kayo sa Bicol, alam nyo na yan. Mga madalas umuwi ng Bicol, alam nyo kung saan part kayo dapat pagdahan-dahan. Simula Lopez yan hanggang dito Panaga City. Kailangan maingat at dahan-dahan kayo, dahil kung dito ka masiraan tapos petsa di peligro, kunwari ngayon 31, hindi natin sigurado kung may mga bukas na shop ba yan, kung may mapapagawang ka. Kaya talaga iba yung pag-iingat, magdala kayo ng spare tools, mga tools nyo pang basic repairs. Ako may dala ako panghangin ng gulong, pampasak ng gulong, tsaka tools may dala ako. Tapos nagdala rin ako ng tali, hindi natin sigurado kung saan tayo aabutin, pero maganda na yung handa at hindi tayo may stranded. Kasi kahit anong motor naman kaya tayong hatakin, kahit Mio 125. So ano na ba, 8 hours na tayong nasa kalsada simula alas 3. Pero madami-dami din tayong pahinga. Saan ba tayo tumigil? Lucena City pa lang, nag-McDo na tayo.
bukang manok. Nagpahinga rin tayo, picture picture. Tapos yan, pagpasok ng Tagkawayan, kumain din tayo ng ano naman, Bicol Express. Kaya siguro kung hindi tayo tumigil, naka by 12 PM nandun na tayo sa Buhi Kamsor, sa pag-endingan natin ng day 1. Pero okay lang naman, kailangan mo rin naman ng pahinga dahil mas masakit din tuhod mo kahit adventure bike to. Sumasakit na nga rin tuhod ko dahil sa pagkakatupi. Minsan mag-uunat ka talaga ng tuhod. Ay, tayo pasensya na kayo mga tropa dahil hindi man gagandahan ng kalsada rito. Yung hataw natin lahat naubos ko na kanina sa sa expressway, sa South Luzon Expressway. Kaya makakapag-overtake ka pa rin naman paminsan-minsan. Pag banking ka pa din konti, banking at your own risk. Uy, nakakita na ako ng karatula. Nasa Camarines Sur na tayo. Hindi ko lang nakuha ko ano yung pangalan ng bayan. Katubagan, Kabatugan, o ano ba? Basta nasa Camarines Sur na tayo. 11:22 AM. Ang total travel distance natin is around 355. Nasa ano na kasi ako nung na-reset ko to 341 ang kalagay sa clock natin, pero nasa Kalayaan na ako nung na-reset ko yan. Kaya more or less may 10 to 15 na hindi na count. Oh, grabe. Nakakapagod din yung traffic. Ay, yung lubak. Kakaiwas, kakaalog sa katawan mo. Pag talagang hindi ko maiwasan, wala tatayuan ko na lang para hindi tayo matagtag kasi kaya naman ni Zoro yan. Kawawa talaga motor pag ginamit mo pa araw-araw or madalas once a week man lang, kaya once a month papuntawin ng Bicol. Lugi-lugi ang motor mo sa'yo. Mapaparepak ka ng shocks nang wala sa oras. Anyway, hahanap muna ako ng mabibila ng tubig na malamig. At tirik na tirik yung araw. Kapit lang muna kayo dyan mga tropa. Alam nyo ba, alala ko tong Dato puti o silver swan na toyo na to nung bata ako. Sayang lang hindi na pala siya dinalagaan, hindi na maintain. Sabi ko dati pag nakita ko na yan, ibig sabihin malapit na kami sa probinsya namin. Wala, hindi na nila maintain. Sayang naman. Landmark pa naman na yan. Sipokot, Camarines Sur, Camarines Norte at saka Naga City. Siyempre dito tayo sa Naga City. Napakalapit na natin sa wakas. Naitsahin ako sa Naga City.
Tsaka mga pinsan. Kasi hindi ko kabisado kung saan doon. Mukhang uulan pati. Ay, diretso na lang ako ng buhi. Hindi na ako dadaan ng ano, ng satsahin ko sa Naga City. Water break muna ako. Mga kaibigan, time check tayo, 1:17 PM. Nasa Bao Diversion Road na tayo. Kung di ako nagkakamali, ito yung Mount Isarog. Napakalapit na natin sa probinsya namin. 20 kilometers na lang. Parang dalawang bayan na lang, Nabwa at saka Pili. Ay, tapos na yung Pili. Iriga pala, Iriga. Tapos nakapagpahinga na tayo dahil in reality, simula alas 3 hanggang kayo pasado alauna, more than 10 hours tayo nasa kalsada. Kung susamahin ko naman driving time natin, siguro nasa 8.5 nasa almost 2 hours or nagpas ng konti yung ating mga pahinga. Dahil yung tanghalian natin ay tagal na talaga ako, nag lunch talaga yun, 1 oras talaga pinuha ako dun dahil nakapa-extra rice ako. Noon pa nagpa-extra rice ka, may chance santokin, so nagkape na lang ako. Medyo malapit na tayo, kumukulimlim na din kasi sa Bicol, dito sa probinsya namin sa Buhi, madalas talagang makulimlim. Hindi ko rin alam kung bakit. Talagang madalas umuulan, tapos paglabas mo ng Iriga, ng Naga, hindi naman naulan. Nakapagpa-full tank na rin pala tayo kanina doon sa Naga City. So yun ang unang pagas natin. Ang inabot niya ay 18.5 liters. Magpa-full tank method tayo. Nagpa-full tank ako bago umalis sa amin. Petron din, tapos full tank tayo dito. Kung full tank method, ito pa lang yung unang gas na ginawa natin. Parang nasa 390 kilometers ang inabot ang full tank, tapos may tira pa siyang nasa 3 liters kasi 21 liters itong Versys. Medyo mataas ang konsumo natin, palagay ko nasa 17 lang, 17 kilometer per liter. Dahil bukod sa na-traffic tayo ng sobra sa May Lopez at saka Kalawag, hataw tayo pag may nakakitang bakante kasi medyo nagmamadali na rin tayo. Talagang pag may konting bakante, overtake, bakbak para makarating tayo agad. Uy, Iriga City na. Nice. Pakalapit na pala natin. Aray ko, nakita ng puwet ko.
aking grandparents ay dito nakalibing. Diyan. Dalawin ko sila mamayang gabi. Maraming tao dito pag gabi daming stall. Ngayon hindi ako pag-withdraw sa Iriga. Wala ako nadahan ng bangko at ayoko nang umikot dahil karamihan doon ay one way. Mahirap na, baka mahuli tayo. Layo natin sa Maynila. Ano pag sinabi balikan ko daw sa address sa Lunes pa? Lisensya, wag naman po. Kaya dito na lang ako mag-withdraw sa buhi sa sentro. Nalagpasan na natin yung bahay namin. Itong park namin, Nakabuhi Park. Kaya dyan paggabi may mga ilaw. Sarap tumambay dyan, malamig. So gagawin ko, mag-withdraw lang ako, tapos uwi na doon sa bahay. Kita-kits lang tayo maya maya ako. May isip ko lumabas ng gabi. Tao sigurado, pero gusto ko rin muna magpahinga at maligo dahil sobrang lagkit ko. Alam mo, sobrang dumi na ng mukha ko. Kaya na pag picture ko sobrang dumis.